Update today dun sa topic natin kay Harry Roque. Nakakatatlo na si Harry Roque sa atin, ah. Nakakatatlo ka na, boy! Ibig sabihin, lagi kang gumagawa ng ingay. Sana manahimik ka na rin. Sana manahimik na rin, sir. Ikwento natin yung background nitong nangyari na to. Ang nangyari kasi nung Sunday meron siyang pinasabog. Dito sa isang vlog niya sa Facebook at saka sa YouTube. Ano ho yung vlog na yun? Eto, kung naalala nyo pa to, ayan o, yung Spokes R228. Yan. Ang title niyan, kaya pa bang mag-reconcile ng Marcos Duterte? Yun yung title. But don't be fooled. It's clickbait. Clickbait yan. Kasi yung pag-uusap niya tungkol sa kung kaya pa ba mag-reconcile, napaka-ikli lang. Wala pang 2 to 3 minutes. Maikli lang. Pero sa 24-minute na video na ito, 8 minutes na ito yung sa actual topic, tapos yung iba Q&A na. Ganun siya ganun yung format ng vlog niya. Ikukwento niya muna yung topic niya, tapos maikli lang yun. Mahaba na yung 10 minutes. After nun, yung the rest ng ng vlog niya, puro Q&A. Ganun yan. So, yung first 8 minutes nitong 24-minute vlog niya, ay doon sa topic. So, doon, nakadedicate doon sa 8 minutes tungkol sa kung paano magre-reconcile ang Marcos Duterte, mga mga 2 to 3 minutes. Ganun lang. Oo, ganun lang. Pero majority or the bulk of the vlog is tungkol doon sa kwento niya na kinausap daw siya ni Digong. At ang sabi daw sa kanya ni Digong, siya raw ay aarestuhin na. Sinabi ni Digong sa kanya, aarestuhin na ako, malapit na ako arestuhin. Ayun ang sinabi. Tapos in-explain niya kung bakit. Dalawang dahilan ang sinabi niya. Una, dahil i-decommission na raw yung TFD or yung Task Force Davao. Okay, itong Task Force Davao ay grupo ng mga sundalo na nagpoprotekta sa Davao Region. Kasi yung Davao Region, dating magulo yan terrorist infested yung Davao Region So, yung Task Force Duterte, Task Force Davao, ginawa yun para iwaksi yung mga terorista doon. Yun yung unang reason. Pangalawang reason kung bakit feeling niya aarestuhin na si Digong ay dahil nagpunta raw si General Browner sa Mindanao para officially i-dismantle yung TFD. Okay, game. Bago tayo magpatuloy sa ating susunod na topic, magsha-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendways. Ayan. So kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po yung magpadala na inyong mga remittances dito sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo dyan. Okay? At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kutsero, gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Dahil doon sa comment niya na yan, nagsalita ang AFP. Sabi ng AFP, Sir, fake news ka po. Utos na pagbuwag sa Task Force Davao, hindi totoo. Etong mas matindi, guys. Panoorin natin to. Aresto na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa kanyang dating tagapagsalita na si Harry Roque. Pero fake news daw yan, sabi naman ng isa pang dating spokesperson na si Salvador Panelo. Ano ba talaga? Alamin sa report ni Maricel Halili. Nagkokontrahan ngayon ang dalawang dating presidential spokesperson, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dahilan, kung totoo bang ipinaaresto na si Digong. Sabi kahapon ni Attorney Harry Roque, hindi ako nakatulog. Kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. May drama pa no? Hindi ako nakatulog kasi sabi ni FPRRD sa akin, anytime daw pwede siyang arestuhin. Hindi talaga ako nakatulog. Sir, mukhang mukhang sapat na sapat ang tulog niya, sir. Wala kayong eye bags
Ako ang kulang sa tulog. Ayan, oh, laki ng eye bags ko. Laki eh. Oo. Kasi mahirap magbasa. Mahirap magbasa sa law school, guys. Promise. Anyway, so yun na nga. Sumagot ngayon tong panelo. Tinabla naman niya ni Attorney Salvador Panelo. Tinawagan ko si PRD at ang sabi niya, hindi ko tinatawagan yan. Wala akong tinatawagan. Madali sabi, fake news. Nilaglag ng kasama sa partido. Ang gugulo nyo. Alam nyo, tip. Mag-GC kayong lahat. Usap muna kayo sa GC bago kayo maglabas sa press. Uso na ngayon yan, yung GC. Alam nyo po ba yun? Uso na po ngayon yan. Baka try nyo lang po. Try nyo lang. Pwede sa Viber, pwede sa Messenger, pwede sa Signal, pwede sa Telegram. Lahat. Marami kang pwedeng gawa ng GC. Team Fentanyl daw. Hindi kaya naka-fentanyl si Digong nung tumawag siya kay Harry Roque. Baka kaya ganun. Baka kaya, 'di ba, during an episode of 'di ba? Hindi natin alam. Baka kinabahan eh. It's a vulnerable moment. Baka it's a vulnerable moment, guys. 'Di ba, yung habang ikaw under whatever influence, 'di ba? Tatawagan mo. 'Di ba nangyayari 'yan kapag minsan sa mga lasing na broken hearted? Ganun yung nangyayari eh. Pag broken hearted yung pag yung lasing tapos broken hearted siya, minsan tatawagan yung ex, or i-message yung ex, mahal pa rin kita, huwag mo akong iwan. Bakit mo ako iniwan? Ganun. Drunk text or drunk call. Baka ganun yung nangyari dito. Hindi natin sinasabing addict si Digong. Sinasabi lang natin, maraming circumstances na pwedeng mangyari itong nangyaring tawagan na to. Hindi kami nakita ko comment dito, nakakatawa. Sabi ni Arnold Florentino, pa-English pa yun, coach, lasing eh. Pero baka yung friend na gumagaling sa English kapag lasing. Dami akong friends na gano'n, nakaka-accent pa. Kasi guys, I loved her very much eh. Nagiging Amerikano pag nalalasing. Anyway. Drunk vlogging. May kilala akong ganyan. Nagva-vlog ng lasing. Kinausap daw niya si PRRD. Ang sabi daw niya, hindi ko tinatawagan yan. Ay, grabe. Yun talaga yung salita. Hindi ko tinatawagan yan. Wala akong tinatawagan. Ang sakit naman nun, guys. Ang sakit naman nun. Diba? Iniwan ka sa area, Attorney Harry Roque, oh. Again, tip, GC, buo po kayo niyan. Hashtag nakakaloka. Dali sabi, fake news. Walang bagong tugon dyan si Roque. Pero sa kanilang Facebook Live kanina, giniit niyang hindi siya fake news. May basehan aniya ang mga inilalabas niyang impormasyon. Siyempre. Bago naman ako mag-release ng information, sinusubukan ko po at talagang tinutupad ko na meron akong multiple sources. Lahat po ng sinasabi ko ay meron po akong multiple sources. No? At dahil ako naman yung naging spokesperson, siguro naman kapanipaniwala yung mga pinakikinggan kong mga sources. Ilang beses siyang sinusunog ni Digong, promise. Pangalawa na to. Alam niyo yung una, yung yung pinagkalat niya yung distab na nagkaroon daw ng secret meeting si Digong kasama ng mga retired generals. Naalala niyo yun? Sa kanya galing yun eh. Tapos yun daw yung chismis na nakarating kay PBBM. Kaya niya gusto nang ipapasok ang ICC sa Pilipinas. Yun yung una. Ito yung pangalawa. Attorney,
Siguro it's time na medyo meron ka ng ma-realize. 2 beses ka na sinusunog ni Digong. Baka naman it's about time na we consider na baka may mga ibang nagaganap. Tuloy natin. Dagdag pa ni Roque, posibleng ang International Criminal Court ang maglabas ng arrest warrant o hindi kaya ay para sa kasong sedition, bunsod ng pagsusulong pinag-usapan ni natin to Duterte kahapon. na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kabilang sa mga naunang isiniwalat ni Roque ay ang naman niyang balak na pagbuwag umano sa Task Force Davao. Tila senyales daw yan ng posibleng ang pag-aresto sa dating Pangulo. Alam nila na pero debunk na loyal yan. sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. April 2003, nang buuin ang Task Force Davao sa ilalim ng nooy Davao City Mayor Digong. 700 sundalo ang kasapi niya na layong protektahan ang lungsod laban sa terorismo. Pero mismong Armed Forces of the Philippines na ang nagsabi, hindi totoo ang alegasyon ni Roque. There's no such issuance of any directive Pag-usapan natin kanina for the yan. disbanding of the Task Force Davao. Sinigundahan pa yan ng AFP Eastern Mindanao Command. Itinanggi nilang bubuwagin ang Task Force Davao. Kung may kinalaman naman sa drug war investigation ng International Criminal Court o ICC, ang sinasabi ni Roque na posibleng pag-aresto kay Duterte, ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi sila kailanman kinontak ng ICC. Sunog. Wala raw alam ang DOJ sa sinasabi ni Roque. Kung ang Sunog. pag-uusapan naman ay ang pagsusulong ni Duterte na humiwalay ang Mindanao, hindi na raw ito papatulan pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Ayun. So, yun yung naganap. So, 2 beses siyang sinunog ni Digong dito sa kanyang, mga statements. Already, pangalawa na to. Baka gusto nyo pang tatluhin yan, Attorney Harry, para bingo. Diba? Tuloy natin. Ngayon, may bago. Mukhang kailangan niyang ibalik ang kanyang kredibilidad. So ngayon, parang merong nilabas uli na vlog si Attorney Harry Roque kanina. Fresh na fresh. 2:30 na to. 2:28, 2:29, 2:30. Magkakasunod na to. Kaya sabi ko kanina, nakakatatlo na si Attorney Harry Roque sa akin eh. Pangatlo na to panoorin natin to. Maigli lang naman, 4 minutes. Eto na, mga kotsero, pagkatapos na siyang masunog ni Digong, ni Panelo, at ng AFP. Ito na yung nangyari. Hello! Magandang Miyerkules sa inyong lahat. Hello! Opo, Miyerkules. Ito po ay special edition ng Spokes Hour dahil nga po, ang daming nagulintang dun sa aking binalita na ang sabi nga ni PRRD ay anytime maarestuhin siya at saka yung posible dismantle ng Task Force Davao. So, kaya po tayo naging Spokes Hour para linawin. Unang-una, binibigyan po ng kumpirmasyon na sinabi talaga sa akin yan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na anytime pwede siyang arestuhin. Again, mga kotsero, ito yung mga ito yung mga statement na hindi mo ma-verify. Unless magsalita silang lahat. And even if magsalita silang lahat, mga kotsero, we don't know if they're lying or if they're telling the truth. So, kailangan talaga maganda yung may mga documents. Pinaninindigan ko po yun. Pero nung tinanong ko siya, saan mo nakuha yung impormasyon na yan? Dahil nasa telepono lang kami nag-uusap, ang sabi niya, ay, hindi ko pwede sabihin dahil nasa telepono tayo. Okay? Pero siguro naman, naniniwala kayo dahil siya dating presidente, ang dami niyang sources of intel, no? Ganun ba yun? So we just take his word, hook, line, and sinker? Ganun ba yun? Is that how it works? Is that how logic works? I don't think so. Tsaka appeal to authority yan, mga kotsero, yung sinasabi ni Attorney Harry Roque. Appeal to authority. Maniwala kayo kasi dati siyang presidente eh. Tsaka may mga sources naman siya. We don't have to take it hook, line, and sinker. O tulad nung sinabi ni Digong na na bangag si BBM. Maniniwala ba tayo agad-agad doon? Hindi. Bakit? Magpakita muna kayo na kasi ng proof.
Alam yung problema kasi sa kampo ng mga DBS, mga Duterte Balahura supporters. Ang problema kasi sa kanila, na ang hilig nila mag-allege na sila mismo nahihirapan silang patunayan. Buti sana kung, let's say, meron kang pasabog. Tapos totoo talaga siya, as in meron kang document. Eh sinabi nga ni PRRD, ni ex-PRRD mismo eh. Sinabi nga niya doon sa pangalawa niyang press conference, hahanapin ko muna yung papel. Pag nakita ko yung papel, ipapakita ko sa inyo. Tapos merong isang vlogger na sinabi niya, totoo yung sinabi ni Digong, I saw the paper. Paano mo nakita? Paano mo nakita? Eh si Digong nga mismo nagsabi, hanapin pa niya eh. Saan mo nakita yung sa'yo? Ganun eh. Tuloy natin. So ako, hindi ako nagdududa kapag nanggaling sa bibig mismo ni dating presidente na may banta na siya'y arestuhin. Ngayon, kaya naman ako nagsuspox hour ngayon kasi baka isipin daw ng taong bayan, ito sa pananaw ni PRRD, na takot siya doon sa warrant of arrest. Hindi po. Ang sabi niya, kung ang warrant of arrest ay galing sa International Criminal Court, haharapin ko sila, pero hindi ako magpapahuli ng buhay. 80 years old na ako, okay na ako. So, kailan naman niya sinabi yan? Anong tawag yan? Kailan tinawag yan? Kasi parang again, ang hirap na ngayon tuloy paniwalaan. Kasi yung unang tawag, yung unang call, dininay ni Digong mismo. Etong pangalawang tawag, kailan naman nangyari to? Baka i-deny na naman to ni Digong. So wag po kayong mag-alala ha. Hindi po sa natatakot ang Presidente Rodrigo Roa Duterte kung meron ng warrant of arrest laban sa kanya. Hindi siya magpapaaresto ng buhay. Di ro siyang papa-aresto ng buhay. Sir, suggestion, mukhang kailangan niyo po ng teleprompter. Kasi nabubulol siya pag nagpa-vlog siya. Anyway, wait lang ha. Shoutout ko lang to. Raiden Shogun, salamat sa yung super chat. Di ko pa nabasa, kanina pa pala to. Harry, you're doing a great job. Joseph Gobels. Tapos si Maria Corazon Monar, tsaka dalawa kay Rodmar. Salamat sa inyong super chat. Tuloy natin. Malinaw po yan. 80 years old na raw sila matapos lumabas yung balitang yan. Abay, ang PNP nag-issue na ng statement. Hindi daw nila isi-serve ang warrant of arrest ng ICC dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Na-position din namin na nung nagsimula ng preliminary investigation, 2 taon matapos tayo bumitiw, too late. Kasi yung ating pagbibitiw naging epektibo 1 taon matapos natin ma-depositong instrument of withdrawal. 2 years sila nagkuha ng permiso para mag-preliminary investigation. Too late the hero, natulog sa tangkungan. Hindi po takot si Presidente Duterte, hindi siya magpapabuhay ng buhay. Hindi siya magpapabuhay ng buhay. Ano ba? Hindi magpapabuhay ng buhay. Hindi siya papabuhay ng buhay do, guys. Kailangan mo talaga ng prompter, sir. Kailangan mo ng prompter, promise. Hindi ka pa sanay, hindi ka pa batikan katulad namin. Yung hindi kailangan ng script. Kailangan practice pa, attorney. But anyway, going back to the point. Hindi naman kasi yun yung tanong. Hindi naman kinu-question dito yung tapang ni Digong eh. Hindi yun ang question dito. Hindi question dito yung tapang ni Digong. Ang question dito ay kung totoo ba yung sinabi mo. Hindi yung question dito is whether willing ba magpa-aresto si Digong or hindi. Hindi yun ang question. Ang question dito kasi sinopla ka ni Digong. Si Digong mismo ang naglaglag sa'yo, attorney. So ano ba talaga? Nag-usap ba talaga kayo ni Digong? Pag kapag nag-recite ka yan sa law school, sabihin, your answer is not responsive to the question. Tayo ka muna. Ganon.
Hindi naman yun ang question eh. Ang question is, ano ba? Totoo ba na nag-usap kayo ni Digong at kinumpirma niya mismo, saan niya mismo nanggaling, na aarestuhin na siya ng ICC. The following day, dinibunk yung claim mo, attorney. Mismo ni Digong. And then you mentioned dito sa umpisa ng inyong vlog, sinabi niyo po na you're maintaining the same position. Na nag-usap talaga kayo at sinabi pa nga raw na hindi raw siya bubuhay ng buhay. Hindi raw siya napapahuli ng buhay. Yun ang sinabi daw ni Digong. But you did not answer the question. Tingnan natin kung i-validate uli ni ni Digong. Sabihin ni Digong, oo, totoo. Kung yan ang pinag-usapan, oo, totoo, nag-usap kami. O, di, maganda, nasalba siya ni Digong, di ba? Pero kung hindi, attorney, baka naman pwede na tayong mag-reconsider ng posisyon natin. Kasi 2 beses ka nang nasusunog kay Digong. Di ba? Grabe naman. Tuloy natin. Hindi po siya magpapahuli ng buhay. 80 anyos na siya, okay na siya. Malinaw po tayo dyan. Ngayon, lilinawin ko rin po, nung aking siniwalat na posibleng pag-dismantle sa Task Force Davao. Wait lang, bago tayo magpatuloy. May ngayon lang nag-ano sa akin. Hindi ko na, matagal na sinasabi to ng Digong na pag may ICC, hindi siya susuko, matanda na siya. Matanda na siya. At na-enjoy na niya ang buhay niya. So, hindi siya susuko. Parang hindi rin yun. Parang ang weird din nung sagot na yun. Kasi, bakit mga kotsero? Kasi ganito. Kapag inaakusahan ka ng isang bagay, pag sinabi sa'yo na, Hoy, Jared, pinatay mo tong tao na to, no? Ang sasagot mo, sasagot ko, hindi ako susuko. 80 years old na ako. Kasi ibig kong sabihin. Ibig sasabihin mo, hindi ako ang pumatay. Hindi ako ang suspect. Hindi ako pumatay dyan. Maghanap pa kayo na ibang suspect. Hindi yun ang sinasagot. Ang sagot, Duterte, ikaw ang nag-commit ka ng genocide. Hindi ako susuko. But hindi responsive. Again, we'll bring it back to that point. No? Bakit hindi responsive to the question? Hindi ako susuko. 80 years old na ako. Okay na ako. Weird. Bakit ganun, no? Ang weirdohan talaga ako doon. Dati ko pa yun napapansin. Pero parang ngayon lang siya nagkaroon ng bigat. Siguro kasi I saw it from another perspective. Bakit ganun? Bakit hindi niya sabihin na, hindi, wala akong pinapapatay. Hindi ko inutos sa patayin yung mga drug pusher. Hindi ko inutos yan. O baka kasi nasabi na niya before. Pero kung nasabi na niya before, bakit hindi niya ituloy-tuloy? Di ba? Bakit hindi niya ituloy-tuloy? Bakit, alimbawa, kung ikukumpara ko siya kay, kala Imelda, kay Madam Imelda, kay PBBM, sa pamilya ng mga Marcoses, pag tinatanong niyo sila, ikaw bang pumatay? Nagutos ka, pumatay bang tatay niyo sa martial law? Nung una, sinasabi nila, hindi. Pero consistent yun, na hindi, wala siyang pinapatay. Hindi niya policy yung pumatay ng mga press, hindi niya policy na pumatay ng ganito, ganyan-ganyan. Nitong campaign, medyo na iba yung direksyon. Ang sinasabi na niya, paulit-ulit yun ang tinatanong yan. Paulit-ulit ko na rin sinasagot yan. Di ba? Naging gano'n na yung tono. Kasi nga, well, if paulit-ulit nang tinatanong, o di, iisa lang naman ang sagot. Iisa lang naman ang sagot. O ba't pa magbabago? Di ba? Ba't hindi nyo nagigets yun? For the 100th time. Tuloy natin to. Ang impormasyon na yan, hindi po galing kay PRRD.
At hindi ko po sinabi na utos yan ni PBBM. Yan po yung impormasyon na nakuha ko sa isang very well-placed na informant na taga Armed Forces of the Philippines din. Okay? Okay. So, O mali informant mo. nag-issue po ng statement, hindi lang statement, ng video ang Chief of Staff, si General Browner, at saka yung tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na wala raw katotohanan yan. Well, nagagalak naman po ako na walang katotohanan yan. Ah. Di lulusot ako. Na fake news ako di lulusot ako. Di happy ako, hindi siya totoo. Mag-sorry ka na lang, attorney. Mag-sorry ka na lang. Pwede namang sabihin, I apologize to the Filipino people. My source was wrong. Nagkamali yung source ko dahil dyan nagkamali ako. Sorry po. Niyabang pa niya. Niyabang pa niya. Sabi niya, meron akong well-placed source dyan sa AFP. Pero naglabas ng video ang AFP at dahil dun sa spokes nila, naglabas din ng statement, ay nagagalak naman ako. Pwede rin sabihin sorry po, nagkamali ako at ang aking source. Pwede, hindi ho nakakabawas ang kredibilidad yan. Baka dumagdag pa ho yun sa kredibilidad nyo. Kasi nga, kaya ko siniwalat yan, walang dahilan para ma-dismantle ang Task Force Davao. Unang-una, hindi po yan private army ng mga Duterte. Wala naman nagsasabing private Ang army Task ng Force Duterte Davao yun po ay isa sa pinaka-epektibong paraan para makontra mga terorista at iba pang security threat, hindi lang sa Davao, kundi sa buong Mindanao. So kung i-abolish yan dahil nga sa politika, dahil ang tingin nila, private army yan ni Presidente Duterte, ang magsasuffer po, ang magdurusa, ang mga taga Mindanao. Makokompromisa po yung kapayapaan sa Mindanao. Mantakin niyo po napakatahimik ng Davao. And yet, katabi niyan, ang BARM, ang Maguindanao. Ano Nasa masasabi gitna po yan nung talagang magugulong mga probinsya. At Task Force Davao talaga ang nagpanatili ng kapayapaan. Hindi lang po sa syudad ng Davao o sa Davao Region, kundi sa buong Mindanao. So, dito pala si Models. Shoutout kay Mark. Mark, shoutout sa iyo, Mark. Si Models of Manila dito. Shoutout sa iyo, Brad. Sir, baka pwedeng quiet po muna tayo. Quiet lang po muna. Baalang pwede. maraming salamat, General Browner. Maraming salamat sa spokesperson dahil yan po ang ating intensyon nang linabas natin yung impormasyon na yan. Hindi po dapat matuloy ang pagdidismantle ng Task Force Davao. Hindi po yan private army ng mga Duterte. Yan po ay para sa seguridad ng mga taga Davao at taga Mindanao. So yun lang naman po ang pakay. Spin doctor talaga to si Attorney Harry. Imagine mga kotsero, 2 vlog niya. Lumabas mismo sa bibig niya yung mga pinasinungalingan sa kanya ngayon. Tapos parang ngayon sa pangatlong video, ito sa pangatlo, parang lumalabas, utang na loob pa natin lahat sa kanya. Grabe siya. Bumaba upuan ko. Teka. Wait. Lamesa online, bababa ko. Ay. Utang na loob pa natin lahat sa kanya yon. Alain. Lakas mo gaslight, guys. Parang yung mga bawal merong abusive husbands or abusive wives. Ang gawin nila. Bawa sinampal ka, tapos pag pumalag ka, sinampal mo rin, sasabihin, ba't mo ko sinampal? Ganyan. Tinatama ko lang naman yung yung pagkakamali mo. Ganyan. Ganon. Bakit ganon? Grabe, ang gabing gaslight dito. Nakakaloka. Senator Amy, #nakakaloka. In fact, nakakatawa pa nga kasi naglabas pa siya ng may video na siya, di ba? Meron pang ganito, may pasulat pa. So, medyo mahaba lang siya. Huwag na nating basahin. Ito yung nakakatawa dyan, mga kotsero. Itong parte na to.
Sabi, I reiterate my appeal to President Ferdinand Marcos, to issue a presidential memorandum prohibiting all agencies under the executive branch, the AFP, the PNP, from cooperating with the court, given that the Philippines had ceased to be an ICC member. The presidential issuance should highlight that any engagement or coordination would violate our sovereignty and national jurisdiction. O yan yung sinabi ni former spokes Harry Roque sa kanyang press statement. O 11 hours ago lang yan, 11:56 a.m. O dahil nagsalita na naman ng ganito si Attorney Harry Roque, naglabas ang ating Solicitor General ng statement. Ano yung statement? The President's repeated public statements are as good and effective as any written memorandum circular. Sopla na naman si attorney. Attorney Harry, you're not having a good day, promise. You're not having a good day today. Or past 3 days. Hindi na raw niya kailangang sumulat, sabi ng Solicitor General natin. Mga kotsero, ang ating pong Solicitor General, yan po ang top lawyer sa buong bansa. Ibig sabihin, siya yung abogado na ipinagkatiwala ang buong bansa sa kanya. Siya ang humaharap pag ang estado ay humaharap sa mga kaso. Solgen. Solicitor General. Sabi niya, the President's repeated public statements are as good and effective as any written memorandum circular. Kaya nga ang PNP nagsalita, hindi kami tutulong sa ICC warrant. Hindi ho yan dahil sa inyo. Hindi ho yan dahil sa pagmamahal quote-unquote ng tao kay PPRRD. Although may mga tao nagmamahal sa kanya, we're not saying na wala nagmamahal sa kanya. We're saying na ang cause behind the cause behind why people are not supporting the arrest warrant of ex-PRRD ay dahil sa posisyon ng ating Pangulo. Paulit-ulit Sinabi na nga ni Presidente, for the 100th time, ang kulit nyo. For the 100th time. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. I consider this as a threat to our sovereignty. Therefore, ang linaw Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Yan ang sinabi ng ating presidente. So ano ang posisyon ng ating Solicitor General? The President's repeated public statements for the 100th time, paulit-ulit kayo, repeated na talaga siya, are as good and effective as any written memorandum circular. Kaya ang ating PNP hindi nakikipagtulungan sa ICC. Ang ating DOJ nag-iintay na makipag-coordinate sa kanilang ICC para hindi nila pabalikin. Para i-deny nila. Wala pa rin ng coordination, sabi ng DOJ. So mga Ochero, ito, parang hindi ko alam if this is a smart move or not. Pero, this situation leaves us to think about two things. First thing is this. Sobrang sabog ang diskarte ng mga DDS ngayon. Sobrang sabog ang diskarte ng mga DDS ngayon. Bakit? Kasi, kung ganito ang diskarte nila,
na sila mismo ay nagkokontrahan, ay sabog. Sabog talaga. Sabog talaga. O, yun ang unang bagay na pwede nating makuha sa mga nagaganap. Ito yung pangalawa. Kung medyo pro Duterte ka at iniisip mo na Duterte is political genius, master strategist, art of war, best president ever, etong iisipin mo. Strategy to ni Digong to get an unofficial commitment from the Marcos administration to protect him from ICC. Oh, di ba? Di ba? Kung medyo kung medyo pro Digong ka, na medyo na brainwash ka na pro Digong ka, hindi, okay lang naman maging pro Digong eh, wag lang yung balahura, yung Duterte balahura supporters. Okay lang naman maging pro Digong, wag lang yung balahura supporter ka. Wag ganun guys. So, let's say ikaw yung balahura supporters. Kasama ka dun sa mga DBS, Duterte, balahura supporter. Yun ang isipin mo. Strategy to ni Digong para makakuha ng unofficial commitment galing sa sa gobyerno. See? Nauuto nila si PBBM. Master strategist talaga. Political genius, art of war. Marcos Eloha, salamat sa yung super chat. BBM is not like FPRRD, statements going against his own statements. So, yon. Kung Duterte balahura supporter ka. Pero I don't think it is the case. I don't think it's the case. Bakit? Nagsusuplaan sila eh. Sila mismo nagsusuplaan eh. Oh, kay Panelo. Hindi, fake news yan. Hindi, fake news yan. Sabi niya kay Roque. Hindi, anong tinawag? Walang tawagang naganap. Tapos ito pa isa. Sana yung kay... Kasi doon sa sinabi ni sinabi ni Attorney Harry Roque nung una, parang alalang-alala siya. Parang dapat pumunta akong Davao, ganyan. Si Bongo nga, sabi ni Bongo si Duterte nga raw hindi nag-aalala, ikaw pa. Sabi niya. What I always hear from him is that ICC has no jurisdiction and that he believes that the Philippine government will not cooperate because there's no jurisdiction. And President Bongbong Marcos has already spoken. Nilaglag ka ulit, Attorney Harry. Ano ba? Tama na. Pahinga na, Attorney Harry. Pahinga ka na, sir. Please, pahinga ka na. Si Attorney Harry, humihingi pa ng memorandum circular kay PBBM. Si Digong, nagsalita na si Presidente, di ba? Bakit naman ganun kasi? Attorney Harry, pangatlo mo na to. Dalawa na lang, bingo ka na. Dalawa na. Walang tulog. Baka hindi pa nga talaga siya nakakatulog simula noong linggo, no? Ito naman mga statement ng mga kaalyado mo. Konsulta ka muna sa kanila. Kasi tingnan mo, ikaw nag-demand ka ng ng memorandum circular. Presidential memorandum circular pa hiningi mo na ipagbawal lahat ng ahensya na executive branch na maipagtulungan sa ICC. Tapos si Digong sasabihin lang niya, nagsalita na siya. Alam niyo mga kotsero, at one point nakakaawa din si Attorney Harry. At one point, siguro sa sobrang pagmamahal lang talaga niya sa mga Duterte or kay Digong, kaya siya nagkakaganito. Kaya ang hirap paniwalaan na ang hirap paniwalaan na this is brought about by the political genius that is Rodrigo Roa Duterte. Ang hirap paniwalaan Kasi maski sila, dinalaglag nila si Attorney Roque.
Or baka may mga interests din sila na nag-i-intersect. So, di ba? Hindi natin alam. I don't want to judge, di ba? It's their business. Basta hindi tayo naapektuhan, di ba? Mas madaling ano yun. Walang problema doon. Akin lang, siguro, Attorney Harry, mas maganda kung nagko-consult ka muna sa kliyente mo. Kasi siya yung presidential, siya yung current legal counsel ni ni Digong eh. So maganda rin siguro na kumonsulta ka rin sa kanila. Konsulta ka rin. Para malinaw. Kasi ang hirap po kasi nung ginagawa nyo. 3 days na ho kayong napapahiya. Ano nga sabihin nyo bukas? Konsulta po kayo sa mga kliyente nyo, sir. Wala namang masama doon. Or at the very least, siguro, you can also apologize to the Filipino people. Na alam naman natin yung sources mo are impeccable. And they cannot make mistakes. But obviously, they did. They made mistakes. At ang nasusunog kayo. Hindi naman nasusunog yung source niya. Hindi rin naman nasusunog si Digong. Siya lang yung nasusunog. Okay, so hanggang dito na lang po tayo mga Kochero for tonight. Again, maraming po salamat sa inyong panonood sa ating live stream. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para marami pong makasama sa ating kwentuhan dito sa ating channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Okay? So God bless everyone. See you next time. Right? Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?